Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, napakalaking issue po mga kabida, no? Ngayong araw, ito hong pagtanggal po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kay PNP Chief Nicolas Torre III. Ang dami hong nagtatanong, ano ba talagang rason kung bakit po tinanggal po ito kung si Torre po mga kabida, no? Ng Pangulo po ng Pilipinas. Alam naman po natin na malakas ito kung si Torre kay Pangulong Marcos, ano? In fact, believe na believe ito kung si President Marcos po kay General Torre. Kaya ganito na lang po mabilis yung kanya hong pag-angat, mula sa pagiging general, naging two-star general, at eventually naging PNP chief, mga kabida, dahil sa galing daw ni General Torre. Subalit, bigla hong naglaho po mga kabida, yung pangarap po ni Torre na tapusin ito hong kanya pong term bilang PNP chief. Dahil po kahapon po meron pong memo na inilabas ito hong si Executive Secretary Lucas Bersamin, kung saan po ay tinanggal na po ni Pangulong Marcos ito hong si General Torre. At ngayong umagal lang po ito pumutok mga kabida sa mga local dailies po. Ang tanong po dito, ano ba talaga ang totoong rason kung bakit po tinanggal ni Pangulong Marcos ito hong si General Torre? Meron po akong ibahagi po sa inyo mga kabida. Ito po yung post po ni Bobby Tiglao, isa pong kolumnista mga kabida. Alright? Babasahin ko lang po. Actually, posted niya ito 6 hours ago. Okay? Ito yung kanyang post. From one of my chat groups, why Malacanang ousted Nicolas Torre as PNP chief? Nicolas Torre III lost his post as chief of the Philippine National Police on August 26, 2025, just 3 months after stepping into the role. The palace move came after a heated clash with the National Police Commission on NAPOLCOM and Interior Secretary Junvic Rimulya. Ito po, the breaking point. A controversial reshuffle. Dito ho daw nag-ugat, ito hong kapalaran po ni Torre po mga kabida ngayong araw. Dito ho sa reshuffle issue po, dyan po sa loob po ng PNP. Kung maalala po ninyo mga kabida, nagkaroon po ng revamp. Itinalaga po ni Torre ito kung si Lieutenant General Banac bilang number 2 po sa ranking po ng PNP po mga kabida. At itong si General Nartates na yung unang may hawak po sa number 2 position ay inilipat po bilang area commander po sa Western Mindanao, which is according to some PNP officers isang uri daw ng demotion ito mga kabida. Marami daw pumalagho dito yung mga sumusuporta po kay Nartates po mga kabida. Ang nangyari po dahil doon sa revamp na yon, okay, dinisapprove po ito ng National Police Commission. Considering ang NAPOLCOM po ay meron pong power to review doon ho sa mga decisions po ng PNP chief. At dahil doon sa review mga kabida ng NAPOLCOM, ayon, dinisapprove po nila. Kasi according to them, may meron daw nilabag ang Chief PNP po, doon po sa proseso po ng designation at reassignment, mga kabida. Eto, tuloy po tayo. At the center of the conflict was Torre's decision to reshuffle senior police officers without NAPOLCOM's green light. On August 6, he reassigned Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. to Western Mindanao and promoted Lieutenant General Bernard Banac into the PNP's second highest post. Yun yung sinabi ko po kanina, ito hong reshuffle po na nangyari po sa dalawang PNP officials, kung saan po, according to Mr. Bobby Tiglao, meron palang concurrence na kailangan dito, Ibig sabihin, kailangan munang ipaalam sa NAPOLCOM at maging sa Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida, yung reassignment at revamp po na
mangyayari po dito ho sa mga command officers po. Ang tawag po dito sa kanila, yung 1, 2, and 3 command officers po sila, mga kabida. Hindi ho basta-basta si Torre na gumalaw lang po, Ibig sabihin, hindi po siya pwedeng mag-reassign or mag-revamp dito ho sa mga miyembro pa ng command officers kung wala hong paalam mula sa Pangulo o di kaya sa National Police Commission, mga kabida. Alright? Eto, tuloy po tayo. NAPOLCOM quickly struck back through resolution number 2025-0531. It ordered Torre to roll back the changes, stressing the third-level appointments needed commission approval. Torre refused to budge. So, ang ginawa po ng NAPOLCOM po mga kabida, considering hindi ho dumaan sa kanila, ito hong reshuffle, dinisapprove po nila ito, At inutusan si Torre na ibalik itong mga opisyal na ito sa kanilang mga posisyon. Pero accordingly, hindi daw sumunod dito si Torre po mga kabida at sa halip, sa isang flag raising ceremony, mga kabida, doon po sa speech daw ni Torre mga kabida, na sinabi daw niya doon na there is no order, obstacle, or trial that can break PNP unity. Which is, medyo hindi ho maganda, nung dumating daw yung statement na yun, mga kabida, sa NAPOLCOM. Okay? Lalong-lalo na daw kay Secretary Rimulya, mga kabida. So, yun po, defiance in public view. Yun yung sinabi ko po, hindi po sinunod daw, ni General Torre, yung utos po ng NAPOLCOM. Which is, it's a sign of defiance in public view. Alright? Instead of backing down, Torre doubled down. At the August 18 flag raising ceremony in Camp Crame, he introduced Banak in his new role and blasted off the issue as an administrative matter. His line, no order, no obstacle, and no challenge can break our unity and our commitment to the nation, was widely read as a direct swipe at NAPOLCOM's authority. Okay? Clash of authorities. Ito na po, yung clash of authorities. Kasi ho, according sa ilang mga official po ng PNP, na may karapatan daw si Torre, na pumili, mag-reshuffle, sa kanyang mga officers, mga kabida. Okay? At sumobra na raw ito hong NAPOLCOM sa kanilang mandato, mga kabida, as in reaction po, doon po sa resolution po na inilabas po ng NAPOLCOM. Kaya dahil doon hindi po sumunod si Torre dito ho sa instruction po ng NAPOLCOM, mga kabida. Kaya nagkaroon po ng clash of authorities. Alright? The dispute underscored a deeper power struggle. While the President appoints the PNP chief, day-to-day supervision rests with the DILG Secretary and NAPOLCOM. Torre's refusal to acknowledge that balance of power was seen as a challenge not only to NAPOLCOM but also to Rimulya, who had grown increasingly frustrated with what he reportedly viewed as Torres' arrogance and disregard for protocol. The palace steps in. Dito na po. Dito na po yung, kumbaga, buzzer beater po, mga kabida, ang palasyo po ng Malacanang. Alright? On August 25, 2025, Executive Secretary Lucas Bersamin signed the order that sealed Torres' fate. The memo was blunt. His relief was effective immediately, and he was instructed to turn over all matters for a smooth transition. While no official reason was cited, the timing made clear it was tied to the reshuffle standoff. A short but eventual tenure. Ito po. Torre's term lasted just 85 days, yet it was marked by bold, sometimes heavy-handed decisions. He set a 5-minute response rule
for Metro Manila cops, sacked 19 officers for misconduct, and relieved 8 police chiefs for poor performance. He also became the Philippine National Police Academy graduate to rise to the top of the 280,000 strong force. His dismissal served as a reminder. No matter how high the rank, the police remained under civilian oversight, and crossing that line comes with consequences. So yun yung nangyari po, mga kabida. Doon po nagsimula sa reshuffle initiated by General Torre, which was eventually disapproved by the National Police Commission. Kasi ang sabi daw doon, mga kabida, hindi ho sumunod sa panuntunan po sa reshuffling at pag-reassign po ng mga top officers po lalong-lalo na po sa top PNP command. Okay? Now, dito ho sa ginawa po ni Torre na hindi ho niya sinunod, ito hong utos po ng NAPOLCOM na ibalik ho sa kanilang mga pwesto yung mga involved ho sa reshuffling po, mga kabida. Yun yung naging rason at mitsa po, mga kabida, kung bakit po tinanggal po si Torre. Okay? Malinaw po yun na insulto, hindi lang po sa NAPOLCOM, hindi lang po kay Secretary Rimulya, kundi sa Pangulo mismo, mga kabida. Kasi according to Senator Ping Lacson, normally, okay, pag meron pong reshuffling or reassignment po, mga kabida, kung saan po involved itong top 3 officers po ng Philippine National Police, itong Deputy Chief for Operation, Deputy Chief for Administration, and Chief of the Directorial Staff, kailangan pong magpaalam sa Secretary po ng Department of Interior and Local Government bilang Vice Chairperson po, mga kabida, ng National Police Commission, at of course kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Hindi po ito ginawa daw ni General Torre, and it was viewed as defiance, mga kabida. So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at tingin ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.